Evelyn! Yes, Skeletor. Wow! Where is your helmet? Didn't know your hair is white. I'm not wearing it today. Why, you have a problem? Nothing. But from now on, we'll call you Lolalin. Till we meet again. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Masterverse, Masters of the Universe, Revelation, Evelyn. And as you can see, wala na dito si Evelyn sa loob ng box because na-unbox na natin siya nung nag-live tayo. And at the back, may magandang artwork lang dito ni Evelyn with her bio and yung iba pang figure that we can get on this Masterverse wave. And at the side, artwork lang ulit ni Evelyn. On the other side, Evelyn, Evil Warrior Goddess. On top, Masterverse. And at the bottom, barcode and stuff. Once unboxed, let's check here first yung mga accessories niya. We have here our alt hands, which is yung open palm. Yan ang pinaka-details niyan, dalawang yan. And another set, which is yung closed fist. Yan. Meron din siyang ganyang pair. And next accessories natin is yung kanyang sling bag. Yan ang pinaka-itsura niyan. Ganda rin ng details. At least hindi siya isang buong color brown lang. May detail pa doon ng red, which is good. Maayos yung details natin dito. Nice. Hindi na to na-open and rubberized lang yung parang pinaka-leather niya dito. Next, we have here yung kanyang staff. Hindi siya solid, pero pag tinapatan mo siya ng ilaw, medyo tumatagos lang ng konti yung light dyan sa purple spear niya na yan. Pero overall, yan naman ang pinaka-details niyan. Ganda rin and mahaba yung. Comparing it dito sa isa natin, which is a shorter version lang ito. Kasi doon sa mismong animation ng Masters of the Universe, yung series nila sa Netflix is naputol lang to. Yun lang naman yun eh. Pero nakakatuwa nga, at least dalawa pa sila na accessories dito. And last accessories dito ni Evelyn is yung kanyang alt head. Yan naman ang pinaka-itsura niyan. Hindi po yan si Vice Ganda. Yan po ay si Evelyn. Namukha lang eh. Anyway, maganda na may pagkaka-paint doon sa mga details pa niya sa face. Let's move right along na dito kay Evelyn. Let's check muna yung pinaka-details niya. Yan naman yung sa face niya. Yung isa niyang alt head is wala na yung pinaka-helmet. Nakalugay na yung hair niya. Pero yan yung details niya. Ang ganda rin yung helmet. Yan yung sa clothes niya. Ganda rin. Nice. Tapos may mga details pa doon. Oh. Yung kanyang skirt. Which is good. And then yung kanyang boots. Nice. At the back. Yan naman yung pinaka-details niya. Eh, meron pa siyang lagayan dito ng kanyang weapon. Later, try natin yan. Pero as of now, doon muna tayo sa kanyang articulation. Sa head niya, naro-rotate yan. 360. May look up siyang ganyan and look down na ganyan. Walang gaanong look down. Creed moment. Ang arms wide open niya. Ganyan, mataas. And then, of course, naro-rotate yung 360. Sa bicep niya, may rotation din siya dyan. Yung kanyang elbow bent. Double jointed, which is good. And sa kamay niya, naro-rotate siya 360. May up na ganyan and down din na ganyan. Sa kanyang abs, meron din siyang articulation dyan. And then, pwede rin mag-tiltage ng ganyan. And sa waist niya, naro-rotate siya 360. Yung kanyang Van Damme split, maganda. And then yung kanyang high kick, hanggang ganyan lang. Yung back kick niya, halos walang back kick. Sa thigh part niya, naro-rotate siya 360. And yung kanyang knee bend, double jointed, which is ang ganda ng pagkaka-knee bend. And sa ilalim ng knees, may rotation din. Sa paa niya, may up na ganyan and down na ganyan. And of course, naro-rotate din yan 360. Now, para dito sa Evelyn natin, walang ibang accessories or sa clothing niya na pwede nating matanggal. Walang armors na pwedeng maalis sa kanya, as is lang talaga siya na ganyan. That's why, mas marami talagang nilagay na accessories sa kanya. Nain na natin yung pinaka-head niya. Pop off lang natin yan. And then, kabit natin itong kanyang alt head. Yan. Okay. Ang problem ko dito sa alt head niya, kasi rubberish na matigas itong pinaka-white hair niya, magkakaroon siya ng hindrance na sa movement pagdating sa head niya. And then, yung kanyang staff, dito natin ilagay yung isa, yung mahaba. Yan.
And then, yung kanyang bag sa kanya. Doon kasi sa show, meron siyang gamit-gamit talaga na. And then, of course, itong shorter niya na stuff, pwede rin naman yan ilagay dyan. If you want. Or, pwede nyo ilagay dito sa pinaka-lagayan niya sa side. Yan. Kung gusto nyo lang ng ganyan. Yan. Kasi, technically, wala naman na dapat itong mahaba niya na. So, yan ang pinaka-itsura ni Evelyn. Kasama ng iba niyang accessories. Para sa height ni Evelyn, ang height niya is around almost 7 inches, mga nasa 6.5 inches siya. Maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating Wave 1 na Masterverse, which is, unahin natin dito si He-Man, si Revelation Skeletor, si Mossman, si Skelegod, and of course, si Cringer. Yan, malaki talaga tong si Cringer. So, silang lahat yung nasa Wave 1 ng Masterverse. So, yan ang ating height comparison. If you are planning to avail this Masterverse Revelation Evelyn, ang price range niya is around 1,500 up to 1,900 pesos. Pero alam ko medyo mahirap na rin hanapin itong specific type na Evelyn na to. So depende yan kung saan kayo makakuha ng copy ninyo or makakakuha na rin kayo ng naka-sale na. There you have it now guys, na ang ating Masterverse, Masters of the Universe, Revelation Evelyn. What do you think of this Evelyn City? Go for you or no for you, whatever thoughts, please comment it down below. But for me, since Masterverse talaga yung main collection natin sa mga He-Man collections natin, wala akong choice kundi kumuha rin talaga ng Evelyn na to. Even though hindi gaanong striking sa akin yung pinaka-design niya, nakakatuwa naman dito sa figure natin na to is ang dami niyang accessories. Even yung mga gimmicks pa niya dito, talagang parang masusulit at masusulit mo rin naman yung figure na ito. Bukod sa madami na nga siyang accessories, maayos din naman yung pagkaka-execute dito kay Evelyn. So, parang yung pinaka-overall playability niya, masusulit at masusulit mo din naman siya.